lingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Captain Nomer Macaraig. At Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Balitang dapat niyong abangan. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu at baril na sabat sa Negros Occidental. 4 na municipal most wanted person na may kasong homicide arestado sa Tawi-Tawi. At mga kapulisan ng Police Regional Office 2 nakahanda na para sa Bagyong Enteng. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Sa pagbabantay ng PNP sa mga pinsalang maaaring maidulot ng Bagyong Enteng, ang kapulisan ng Police Regional Office 2 ay nakaposisyon at nakahanda ng magbigay ng saklolo sa mga maaapektuhan ng bagyo sa kanilang rehiyon. Sa pamamagitan ng maagap na pagbabantay ng pulisya sa anumang sakuna tulad ng bagyo, ay malaking tulong upang mapabilis ang pagbibigay ng tulong at agarang pagresponde sa mga mamamayan na maaapektuhan nito. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Wendy Ramboa. Bilang paghahanda sa Bagyong Enteng, ang mga tauhan ng Police Regional Office 2 ay nagsagawa ng masusing pagsusuri at inspeksyon sa mga search and rescue boxes at iba pang kagamitan nito lamang 2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ito ay bahagi ng mga hakbang upang matiyak na ang mga kagamitan ay nasa maayos na kondisyon at handang gamitin anumang oras na kailangan. Ang pagsusuri sa mga SAR boxes at mga kagamitan ay napakahalaga upang matiyak na ang mga ito ay nasa maayos na kondisyon at handang gamitin anumang oras na kailanganin. Ang paghahandang ito ay nagpapakita ng kahandaan ng mga kapulisan ng Police Regional Office 2 sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad sa oras ng kalamidad. Ang pagsusumikap at pagiging handa ng mga kapulisan ay isang inspirasyon sa iba pang ahensya ng gobyerno at isang simbolo ng tunay na serbisyo publiko. Ang pagsusumikap at pagiging handa ng mga kapulisan ng Police Regional Office 2 ay isang inspirasyon sa iba pang ahensya ng gobyerno at isang simbolo ng tunay na serbisyo publiko sa kanilang walang pagod at pagsisikap na mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa kabila ng hamon ng kalikasan. Ang kanilang dedikasyon at serbisyo ay tunay na nagbibigay pag-asa at proteksyon sa bawat mamamayan ng rehiyon. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Wendy Rumbawa, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rumbawa. At para naman sa balitang peace and order, arestado sa bisa ng warrant of arrest ang isang construction worker na may kasong acts of lasciviousness matapos ang operasyon ng pulisya sa Bulangaw, Pangasinan. Nakibalita dyan si Police Staff Sergeant Marvin J. Romero.
Sa isang operasyon na isinagawa ng Balungaw Police Station, naaresto ang 56 taong gulang na construction worker na si Guillermo sa Barangay Rahal, Balungaw, Pangasinan. Ang pagkakaresto sa suspek ay batay sa isang warrant of arrest para sa kasong acts of lascivious na ayon sa Section 5B ng Republic Act 7610. Ang korte ay nagtakda ng recommended bail bond na 180,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng suspek. Sa kasalukuyan siya ay nasa kustudiya ng Balungaw Police Station habang hinihintay ang mga susunod na hakbang sa kanyang kaso. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong PNN Correspondent Police Staff Sergeant Marvin J. Romero, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Timbog ang isang 38 anyos na lalaki at nakatalang most wanted person dahil sa kaso nitong sexual assault sa barangay Matapipap, Gerona, Tarlac. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Ella Garcia. Arestado ng Tarlac PNP ang isang 38 anyos na lalaki na tinaguri ang most wanted person municipal level sa kasong sexual assault sa barangay Matapitap, Gerona, Tarlac. Base sa ulat ng Tarlac PNP, naaresto ang akusado sa isinagawang Manhunt Charlie Operation ng mga operatiba ng Gerona Municipal Police Station, PIDMU Tarlac PPO na nagresulta sa agarang pagkakaaresto nito. Ang nasabing akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Jefferson Binarao Toribio, Presiding Judge ng Family Court, 3rd Judicial Region, Branch 11, Tarlac City, sa kasong sexual assault in relation to Section 5 ng Republic Act 7610 na may 200,000 pesos na inirerekomendang piyansa. Ang akusado ay kasalukuyan nang nasa kustudiya ng Gerona Municipal Police Station para sa wastong dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy ang Tarlac PNP sa pagsugpo ng kriminalidad at sa paghuli ng mga most wanted persons na may pananagutan sa batas upang kakaharapin ang kanilang mga kaso para sa inaasam na mapayapa at ligtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa Tarlac Police Provincial Office, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. At sa layuning mapanatili ang kapayapaan ng bansa, matagumpay ang isinagawang signing of Memorandum of Understanding sa pagitan o ng Declaration of Stable Internal Peace and Security Program sa Sablayan Occidental, Mindoro. Alamin ang buong detalye mula kay Patrolwoman Dara Falogme. Matagumpay na naisakatuparan ang ceremonial signing of Memorandum of Understanding for the Declaration of Stable Internal Peace and Security na ginanap sa Barangay Sablayan, Occidental, Mindoro. Ang makasaysayang aktibidad na ito ay dinaluhan ni Police Brigadier General Roger L. Quezada, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa at iba pang mga opisyal mula sa iba't ibang hanay ng kapulisan. Nakiisa rin ang iba pang halal na opisyal, mga ahensya ng gobyerno at non-government organization. Ang mga nakilahok ay nagbahayag ng kanilang suporta sa pagpapatuloy ng programa. Nagsagawa ang mga kalahok ng pagsunog ng bandila ng peace process with the Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front, bilang isa sa mga highlight ng aktibidad. Layunin ng nasabing aktibidad na palakasin pa ang pagkakaisa at pagsisikap ng pamahalaan sa paghahangad ng pangmatagalan at tunay na kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Mula dito sa Carapan City, Oriental Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Dara Falogme, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Falogme. Samantala, pinangunahan naman ng Police Regional Office 5 ang ginanap na ika-30 seremonya ng pagbubukas ng National Crime Prevention Week sa Camp Brigadier General Simeon Orla, Legazpi City, Albay. Patrolwoman Carmela Bianca Panganiban sa balita. Nakiisa ang Police Regional Office 5 na pinamumunuan ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director sa isinagawang 30th National Crime Prevention Week kick-off ceremony na ginanap sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, nito lamang ika-2 ng Setyembre taong kasalukuyan.
Ang pagdiriwang ay binigyang diin ni Ms. Remel Faith Abitore, KK Regional President, bilang panauhing pangdangal at tagapagsalita. Ang kahalagahan ng National Crime Prevention Week na may temang Kabataan, Tara Na, sa crime prevention, kaisa ka. Binibigyang diin ng tema ngayong taon ang mahalagang papel ng mga kabataan sa pagtataguyod ng mas ligtas na komunidad. Ang isang linggong pagdiriwang na mula ika-1 hanggang ika-7 ng Setyembre ay naglalayong tipunin ang mga kabataan upang magkaroon ng aktibong paninindigan sa pag-iwas sa krimen. Ang National Crime Prevention Week ay isang kaganapan na nagbibigay diin sa kahalagahan ng mga proactive na estratehiya sa pagpigil sa mga kriminal na gawain. Nagsisilbi itong mabisang paalala na ang krimen ay isang hamon na maaaring matugunan sa pamamagitan ng edukasyon, pakikipag-ugnayan sa komunidad at estratehikong pagpaplano. Pinaka-objective po nito ay bigyan po natin ng diin yung ating kampanya laban sa pagsugpo sa kriminalidad ating bansa sa pamamagitan po ng iba't ibang gawain na ginagawa ng ating mga ahensya ng gobyerno. At ngayon po, ngayong taon, tayo po ay nakatuon sa mga kabataan, sapagkat naniniwala tayo na marami po yung may ambag ng ating youth sector sa ganitong programa ng gobyerno. Alinsunod sa pagdiriwang, paiigtingin din ng Police Regional Office 5 ang kanilang operasyon laban sa lahat ng uri ng kriminalidad. Tinitiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko, alinsunod sa pangako ng Philippine National Police na sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Carmela Bianca Panganiban, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Panganiban. Bagsak kulungan ang nakatalang top 1 most wanted person municipal level matapos ipatupad ng Kalinga PNP ang warrant of arrest dahil sa kaso nitong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakibalita dyan si Patrolwoman Lizelle Digman. Estado ng mga kapulisan ang number 1 top most wanted person municipal level sa kasong paglapag sa Section 11 ng Republic Act 9165 sa Kalinga nito lamang ikalawa ng Setyembre 2024. Matagumpay ang operasyon dahil sa pinagsanib na puwersa ng mga operatiba na pinangunahan ng Pinukpok Municipal Police Station katuwang ang iba pang ahensya ng kapulisan. Timbog ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 na inihain noong ika-29 ng Agosto 2024 sa Tabuk City, Kalinga na walang inirerekomendang piyansa. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang suspect sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon bago i-turn over sa kinauukulang hukuman. Ang matagumpay na pag-aresto ng mga may sala sa batas ay patunay lamang na patuloy ang pambansang pulisya sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagsuporta sa whole-of-nation approach ng kasalukuyang administrasyon upang makamit at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng bansa. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Digman. Isang top 3 most wanted regional level ang inaresto sa kasong carnapping ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit NCR sa isang intel drive-in operation na ikinasasa na iya Terminal 2, Parañaque City. Magbabalita dyan si Police Corporal Adelord Diaros. Arestado ang top 3 regional most wanted person na sangkot sa kasong carnapping sa ikinasang manhunt operation ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit NCR sa pamumuno ng kanilang regional chief na si Police Colonel Joel B. Hukutan at Police Major Howell Joseph Greñas, Chief Investigation Branch, RHPU NCR sa NAIA Terminal 2, Parañaque City nitong nakaraang araw. Kinilala ang suspect na si alias Noel, 21 taong gulang na taga Building 8, Unit 107, Katuparan Vitas, Tondo, Manila. Ang nasabing operasyon ay bunga ng impormasyong galing sa Barangay Information Network o BIN. Ito naman ang pahayag ni Police Lieutenant Javier Bibal, Deputy Chief, Intelligence Branch RHPU NCR sa nasabing operasyon. Ang ating suspect na si alias Mir ay naaresto ng joint operation ng Intelligence Section at ng Southern District Highway Patrol Team ng RHPU NCR
Siya ay naaresto sa Airport Terminal 2 sa Parañaque sa City sa bisa ng warrant of arrest sa kasong karnaping na inisyu ni Honorable Judge P.V. Castillo Mir ng RTC Branch 275 Las Piñas City noong May 2024 na may recommended bail na 300,000. Ang suspek ay binasahan ng kanyang karapatan sa salitang kanyang nauunawaan at nasa kustudiya ng Investigation Branch RHPU-NCR, HPG Building, Camp Crame, Quezon City para sa dokumentasyon at tamang disposisyon habang inaantay ang pagharap nito sa korte. Kami, ang Guardian of the Highways, ang kakampi nyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming butihing direktor na si Police Brigadier General J.R. Kumigad, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Adelord Yaros para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Corporal Diaros. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Nasamsam ang humigit 2 milyong pisong halaga ng shabu at baril mula sa 2 individual matapos ang operasyon ng pulisya sa Negros Occidental. Ang matagumpay na operasyon na ito ay bunga ng tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya kontra ilegal na droga upang tuluyan ng masugpo ang mga masasamang gawaing dulot nito sa komunidad. Ibabalita yan ni Patrolwoman Ledilyn Bansagon. Inaresto ng mga operatiba ng San Carlos Component City Police Station ang 2 individual dahil sa illegal possession of firearms. Kasabay nito na kumpiska din sa mga arestado ang pinaghihinalaang illegal na droga sa Barangay Guadalupe, San Carlos City, Negros Occidental, bandang alas 4:10 ng hapon nito lamang ika-31 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang mga sospek ay kinilalang sina alias Ronilo, 29 na taong gulang, isang construction worker at residente ng Barangay Tigbon, Calatrava at alias Hatch, 37 taong gulang mula sa Barangay Vito, Sagay City, pawang mga taga-Negros Occidental. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 2 caliber .45 pistol, 2 magasin para sa caliber .45, 10 live cartridge ng caliber .45 at pinaghinala ang iligal na droga na may tinatayang timbang na humigit kumulang 343 gramo na nagkakahalaga ng tinatayang 2,332,000 pesos. Pinuri ng Police Regional Office 6, Regional Director, Police Brigadier General Jack L. Wangki, ang pagiging alerto at mapagmatsyag ng mga tauhan ng San Carlos City Component Police Station na naging dahilan sa pagkakaaresto ng mga sospek. Ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya at sasampahan ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearm and Ammunition Regulation Act. Patuloy na paiigtingin ng kapulisan ng Negros Occidental ang kanilang kampanya laban sa mga iligal na aktibidad, kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Kalaboso ang mag-live-in partner na nakumpiskahan ng higit 300,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at baril sa bypass operation ng PNP sa Barangay Punta Cruz, Maribojoc, Bohol. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Judith Nicanora. Sa kulungan ng bagsak ng mag-live-in partner na suspect matapos mahulihan ng baril at 374,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang bypass operation ng Bohol PNP sa Purok 5, Barangay Punta Cruz, Bohol nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pumarejos, Chief ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Bohol Police Provincial Office, ang mag-live-in na suspect na sina Roel, 28 anyos na residente ng Purok 4,
Barangay Poblasyon, Panglao, Bohol at Shaira, 20 anyos na residente ng Purok 5, Barangay San Roque, Talibon, Bohol. Batay sa ulat ng pulisya, bandang alas 2:22 ng hapon ang ikinasa ng kapulisan ng nasabing bypass operation na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagkasabat ng siyam na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 55 gramo at standard drug price na 374,000 pesos, bypass money, cellphone, motorsiklo at isang caliber 45 pistol, isang steel magazine at 7.45 live ammunitions. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Maribojoc Municipal Police Station ang mga suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pinagsanib puwersa ng PDEU, BPPO at Maribojoc Municipal Police Station. Good afternoon everyone. Once again, Bohol Police Provincial Office, under the leadership of Police Colonel Lorenzo Alfitsi Batuan, our Provincial Director would like to announce another significant accomplishment on our campaign against illegal drugs in the province of Bohol. On September 1, 2024, at 2:22 p.m., an operation is conducted at Barangay Punta Cruz, Maribojoc, Bohol, which leads to the arrest of 2 suspects, a priority target of anti-illegal drugs. With this, our Provincial Director, Police Colonel Batuan, would like to congratulate the operating teams from the Provincial Intelligence Unit headed by Police Lieutenant Colonel Jomar Pomarejos and the operatives from Maribojoc Police Station headed by Police Lieutenant Nobel Padernal. This significant accomplishment on our campaign against illegal drugs is a good indication that our police, with the help of the community, is achieving our purpose and mission in eradicating illegal drugs in the province. We would like also to extend our gratitude to the support of the provincial government headed by Governor Erico Aristotol Ares Amintado and the local chief executives who has supported the PNP's campaign against illegal drugs, not only in the supply reduction but on the demand reduction strategy. Para po sa ating mga kababayang Boholano, magtulungan po tayo para tuloy-tuloy po ang ating pagpugsa kontra sa illegal na droga. Maraming salamat po. Ang Bohol PNP ay walang tigil sa pagpapaigting ng kanilang kampanya laban sa mga gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga upang masiguro ang kaayusan sa kanilang nasasakupan dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Samantala, tiklo naman ang isang drug suspect matapos ikasa ng Ormoc City PNP at PIDEA ang buy-bust operation sa Barangay Airport, Ormoc City. Patrolwoman Cristel Palafax sa report. Bug ang sang-Bexix operation ng mga operatiba sa Barangay Airport, Ormoc City. Bandang alas 5:40 ng hapon ng ikasa ang operasyon ng pinagsamang mga tauhan ng Ormoc City Police Station 4 at Philippine Drug Enforcement Agency 8, Ormoc City Office Seaport Interdiction Unit, kasama ang Regional Special Enforcement Team at 93rd Infantry Battalion Philippine Army. Na-recover sa suspect ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 71.9 gramo na nakakalaga ng 488,920 pesos, isang genuine 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at mga drugs paraphernalia. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. At narito ang mga balita mula naman sa bahagi ng Mindanao. Pinangunahan ni Police Brigadier General Nicolas Torre, Regional Director ng Police Regional Office 11, ang isinagawang Monday Flag Raising Ceremony na ginanap sa Camp Sergeant Quintin M. Merecido, Buhangin, Davao City, nito lamang Lunes.
Bahagi ng seremonya ang pagbibigay ng parangal sa mga personnel ng Pro 11 na nakapagbigay ng kontribusyon sa pagpapatupad ng mandato ng PNP. Sa mensahe ni Police Brigadier General Torre ay binigyang diin niya ang pagiging matatag na kasapi ng PNP sa gitna ng mga pambabatikos at pananakot na kanilang natatanggap kasama na ang kanyang pamilya at mga anak. Ito ay sa kabila ng umiiral na implementasyon ng warrant of arrest at para kay Pastor Kibuloy at sa 4 pa na akusado sa KOJC compound. Alam kong pagod na tayong lahat. Pagod na ang marami sa atin sa manhunt na ito. Mahirap ang manhunt na ito at alam natin, pati ang ating mga pamilya ay apektado na. Ang pamilya ko, ang asawa ko at ang anak ko ay binabantaan na sa kanilang mga private messages ng hindi kilalang mga tao gamit ang mga fake account. Pero hindi kami nagpapatinag at sana kayo rin. Tandaan natin kung bakit tayo nandito. Trabaho natin ang protektahan ang mas nakararaming tao. Panatilihin ang kapayapaan at siguraduhin na ang lahat ay sumusunod sa batas, maging sino pa man sila. Tayong mga pulis ay dapat manindigan para sa kanya at sa iba pang mga biktima, gaya ng inaawit natin sa PNP hymn, kriminal aming kalaban, mamamayan paglilingkuran. Ang ating mga kababayan ay nakatingin sa atin at sinusuportahan nila tayo. Huwag kayong maniwala dyan sa propaganda ng SMNI. Sila-sila lang ang nag-uusap dyan at ang ilan nilang mga trolls na nakikinabang rin sa pananamantala ni Apollo Kibuloy. Sinasabi nila, milyon-milyon sila sa buong mundo. 8 milyon ang kanilang claim. Pero nasaan ang milyones nila kagabi? Pinapapatatag din niya ang kalooban ng mga kapulisan na ipagpatuloy ang pagbibigay ng serbisyo at huwag magpapatinag sa anumang paninira, mga kumakalat na fake news at natatanggap na pagbabanta. Bagkus lalo pang maging determinado at matatag dahil ang lahat ng ito ay para sa ngalan ng serbisyo at naaayon sa legal na kautusan ng korte at pagpapairal ng batas. Sa ating mga tauhan na nandyan sa field ngayon na binabata ang init, ulan, gutom, dugo at pawis ang nagiging puhunan, ito ang gusto kong assurance na ibigay sa inyo. Kung sa hinaharap magreklamo man si Apollo Kibuloy o sino mang mga alipores niya laban sa atin o laban sa inyo, iisa lang ang depensa nyo. Lahat kayo ay sumunod lamang sa utos ko. Bilang regional director ninyo, ako at ako lamang ang responsable sa lahat ng ito. I am taking full responsibility for anything and everything that you do. Samantala, tuloy-tuloy naman ang operasyon ng pulisya kung saan nananatili silang solido sa kanilang hangarin na maprotektahan ng nakararaming tao laban sa banta ng karahasan at kaguluhan. At sa huli po ng kanyang mensahe, nanindigan si Regional Director Police Brigadier General Torre na buong puso niyang paninindigan at aakuin ang buong responsibilidad at accountability hinggil sa isinasagawang operasyon ng kanyang mga kapulisan sa Davao City. Patuloy ng ating balita sa Police News Network. Bagsak kulungan ngayon ang 4 na municipal most wanted person matapos maaresto ng mga otoridad dahil sa kasong homicide sa Tawi-Tawi. Alamin ang balita mula kay Pacho Woman Marie Cris Algabre.
Team Dual na tinaguri ang most wanted person municipal level sa kasong homicide sa ikinasang uplan pagtugis ng Tawi-Tawi PNP sa Barangay Tabunan, Panglima, Sugala, Tawi-Tawi noong unang araw ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Rafael Angelo L. Lago, hepe ng Panglima, Sugala, MPS ang mga akusado na sina alias Kim, 47 anyos, alias Rone, 35 anyos, alias Bong, 31 anyos at si alias Tom, 35 anyos na pare-parehong residente ng naturang lugar. Naging matagumpay ang pagkakaaresto ng mga suspect dahil sa pinagsanib puwersa ng mga tauhan ng CIDG Basulta Provincial Forensic Unit, Panglima Sugala MPS, Tawi-Tawi Provincial Intelligence Team, Regional Investigation Unit 9, 1st Special Operations Unit Maritime, Maritime Police Station, Provincial Investigation Unit Tawi-Tawi at 14 o 5th B Regional Mobile Force Battalion 14B sa bisa ng warrant of arrest sa kasong homicide na inisyo ni Honorable Abdul Muin Impakam, Presiding Judge, Regional Trial Court, 9th Judicial Region Branch 5, Bungaw, Tawi-Tawi, noong ika-31 ng Hulyo 2014 na may inirekomendang 40,000 pesos na piyansa bawat isa sa kanila. Ang mga akusado ay dinala sa CIDG Tawi-Tawi Provincial Forensic Unit Office para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Patuloy na magsasagawa ng mga operasyon ang Tawi-Tawi PNP para mahuli ang mga taong may pananagutan sa batas para mapanatiling mas maayos, tahimik at maunlad na bagong Pilipinas. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maricris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. Himas rehas ang nakatalang top 8 most wanted person na may kasong murder nang maaresto sa isinagawang joint law enforcement operation ng PNP sa Zamboanga City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Charlene Gumangan. Arestado ang isang wanted person sa kasong frustrated murder sa isinagawang joint law enforcement operation ng Zamboanga City Mobile Force Company. Katuwang ang PNP sa 1st Special Operation Unit Maritime Group sa Zone 2 Barangay Pasabolong, Zamboanga City nito lamang Setyembre 2024. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Bert, 65 anyos, lalaki may asawa at residente ng Zone 2 Barangay Pasabolong, Zamboanga City. Ang suspect ay maharap sa kasong frustrated murder na may inirekomendang 200,000 pesos na piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Zamboanga City Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon at dokumentasyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya katuwang ang iba't-ibang ahensya ng gobyerno ay patuloy sa pagpapatupad ng kanilang sinumpaang tungkulin kontra kriminalidad na naaayon sa agenda ng gobyerno na itaguyod ang kaayusan at kaligtasan ng publiko, kapayapaan at seguridad na magkaroon ng maunlad na isang bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Charlene Rose Gumangan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gumangan. Isang street-level individual naman ang timbog sa isinagawang bypass operation ng South Cotabato PNP sa Barangay Lambuntong, Surala, South Cotabato. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Resali Umalay. Isang street-level individual timbog sa isinagawang bypass operation ng South Cotabato PNP sa Barangay Lambuntong, Surala, South Cotabato. Nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang naaresto na si alias Poy, 33 anyos, karpintero, may asawa at residente ng Barangay Lamyan, Surala, South Cotabato. Ayon sa ulat, bandang alas 11:55 ng umaga nang mahuli ang sospek sa pinagsanib puwersa ng tauhan ng Surala Municipal Police Station sa isinagawang bypass operation. Nakumpiska ang isang plastic sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 0.2 grams na nagkakahalaga ng 1,360 pesos. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang PNP sa pagsugpo ng ipinagbabawal na gamot para sa drug-free at mas matiwasay na komunidad.
para sa isang bagong Pilipinas. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rizali Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. At para sa ating huling balita, tiklo ang 3 individual matapos mahulihan ng illegal na droga sa buy-bust operation ng Malaybalay City, Bukidnon. Magbabalita dyan si Patrolwoman Kay Francisco. Sa inyo, sa naasang husgado sa Pilipinas, panamoy katungod sa pagkuha niyo kaguling abogado. 3 individual ang arestado sa kinasang buy-bust operation sa Barangay Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon ng mga operatiba ng Malaybalay City Police Station Drug Enforcement Unit. Kinilala ang 3 drug suspect na sina alias Lemuel, 47 na taong gulang alias Ken, 31 na taong gulang at si alias Jem, 20 na taong gulang na pawang mga residente ng nasabing lugar. Sa operasyon ay nakumpiska ang 7 pakete na hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust na mga operatiba ng Malaybalay City Police Station Drug Enforcement Unit. Mga kapito. Mga residyoso. Kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan. Kung meron po silang nalalaman ng mga tao na nagbebenta, gumagamit ng illegal na droga, to report it immediately sa ating mga nearest police station. Makamit na po natin yung drug-free community dito sa Northern Mindanao. Kasi po ang inyong kapulisan, hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin na-aresto yung mga taong may kinalaman sa proliferation ng illegal drugs dito sa Northern Mindanao. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Kay Francisco. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. At yan po ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay nagpapasalamat sa ating co-host ngayong araw na to kay Patrolwoman Maria Danica Bungo, ayan, ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO sa oras po na nakasama ka namin ngayon hanggang mamayang hapon to. Okay lang ba? Yes, sir. Ayan. Baka meron kang nais batiin or pasalamatan. Okay, maraming salamat po sa aming Force Commander na si Police Colonel Celso Mansibang Rodriguez at sa aming Chief of Office ng Battalion Community Affairs Section si Police Major Romel Reyes Purisima, sa aming Chief Clerk na si Police Staff Sergeant Bore and sa aming Supervisor na si Master Luis, buong F5. Sa ating mga ka-PNN, please support the Office of the Chief PNP Facebook page at ang FB pages ng PKG Tagapagugnay, Police News Network at Police News Network YouTube channel. I-follow, i-like, and subscribe upang maging updated kayo sa mga accomplishment ng pambansang pulisya. At sa ngalan po ng 232,000 strong members ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, ang aming pong pagbibigay ng paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat po tayo lalo na po sa mga lugar na hanggang ngayon po ay may epekto pa rin ng bagyo lalo dito sa NCR at sa mga regions po na kasalukuyang pong tinatamaan ng bagyong Enteng. At syempre, sa ating pong President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami po ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako po si Police Captain Nomer Macaraig. At Patrolwoman Maria Danica Bungo mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.